Hello, good morning mga kababayan. Good afternoon, good evening sa mga OFW na nasa ibang bansa. Komentaryohan lang, reaksyonan lang po natin tong interview ngayon kay Claire Castro regarding po sa ah, kay Pangulong Duterte kung tinatanong po kasi siya ng reporter kung kumusta na daw po si Pangulong Duterte. Pakinggan po natin siya mga kababayan. Dating Pangulong Duterte, minomonitor din po ba ng administrasyon yung kanyang sitwasyon sa The Hague at yung kanyang medical condition? Kasi po nung humarap siya sa ICC, parang medyo kakaiba yung boses niya. Ang sabi po ni Senator Bongo ay parang hindi yata binibigay yung kanyang gamot. Mhm. Yan po ay kanyang opinion lamang ni Senator Bongo. Unang-una wala po siya doon sa lugar. At nadinig po mismo natin sa ICC kay Judge Muto na ang Pangulo po, ang dating Pangulo po, ayon sa mga doktor na tumingin sa kanya, ay nasa magandang kondisyon po. Mentally aware, mentally fit. At patuloy po rin na chinecheck ang kanyang kondisyon. So, kung meron po mga ganitong klaseng mga haka-haka, muli, katulad ng sinabi ni Senator ni Senator Bongo, dapat siguro ay kanya munang alamin. Alamin ang katotohanan dito bago po magbigay ng baka hindi nabibigay ang kanya mga gamot. Tandaan po natin, ang ICC po, may mga doktor po sila na... Ayan po mga kabayan. Ang sagot po ni Claire Castro doon sa tinanong siya kung kumusta na daw po si Pangulong Duterte sa AJK. Kasi nagsalita po si Bongo kasi nung napansin po ninyo nung panahon ng interview niya doon sa interview yung arraignment niya doon sa The Hague. Medyo matamlay po talaga si Pangulong Duterte. So nakapagsalita po si Bongo na baka hindi naibigay yung mga gamot. So ngayon, maaring totoo rin si Bongo, maaring hindi. Kasi nga, ang sabi niya, wala naman si Bongo doon. Bakit naman niya alam? O, di ba? Baka. Pero mga kababayan, halos araw-araw pong kasama ito ni Pangulong Duterte. Ito po ang nag-asikaso ng mga gamot ni Pangulong Duterte. Paano pong hindi malalaman ni Bongo yan? Siyempre, alam po niya yan. Maaring katulad nga po ng sinabi din nung asawa ni Pangulong Duterte na si Hanilet, na yung dalang gamot niyan, pang 3 araw lang doon sa Hong Kong. So ngayon, siguro, nung time na yun na inaresto siya rito, dito pa lang nakainom ng gamot. Siyempre, 24 hours yung biyahe. Siguro, nung kinabukasan, kung 3 araw lang yung gamot na bitbit nila galing sa Hong Kong, wala ho talagang gamot na napainom nung dumating din doon sa Dubai. Di ba po? Kaya siguro naisip ni Bongo na nasabi na pero ang sagot nito ni Claire Castro, wala na daw tayong jurisdiction doon kasi nasa ICC na. O ma'am, bakit ngayon sinasabi niyo wala na tayong jurisdiction doon sa ICC? Wala na ho talaga tayong, pati ICC wala na ho jurisdiction sa atin kasi hindi na ho tayo membro doon. Tapos ngayon sasabihin ninyo ngayon wala na tayong jurisdiction doon dahil hawak na ng ICC yan. Paano hindi po mahawakan ng ICC yan? Binigay nga ho po ninyo ng gobyerno doon sa kanila. Kung nanindigan lang po talaga si BBM na wag ibigay yan, hindi po talaga makakarating yan. Doon talagang parang planado po yan, ma'am. Yun po ang buong katotohanan dyan. Kasi kung hindi, inamin naman po ni Senador, ni Boyeng ni DILG Secretary Remulla na 4 sila nagplano. Di ba po? Tapos sasabihin ninyo na alam ninyo na wala tayong jurisdiction sa ICC. Ang ICC sa atin dahil hindi na tayo membro doon. Pero bakit ganun ang nangyari, ma'am? Di ba? Hindi naman po siguro tama yun, ma'am, na sasabihin ninyo ngayon sa amin na wala nang jurisdiction dyan. Kasi wala naman talagang jurisdiction ng ICC at ba't nakarating doon si Pangulong Duterte, ma'am?
kung hindi po planado 'yan. 'Yun lang po ang mga tanong ma'am na dapat sagutin ng maayos. Hindi, 'wag ho natin i-divert sa kung saan-saan pa. Pati ba naman sa pagsagot nada-divert pa ninyo sa iba? Tingnan niyo po 'tong pakinggan po natin yung pagpatuloy na interview ng mga media doon kay Claire Castro. sa India. Ngayon, kung araw-araw po natin i-monitor, uli sasabihin natin, wala po kasing jurisdiction na ang Pilipinas kasi po ang dating Pangulong Duterte ay nasa kustodiya na po ng ICC. So sila na po talaga ang magbibigay ng maagarang pag-check up or mag-undergo po ang Pangulong Duterte sa check up po na ibibigay po ng ICC. Pero kung mayroon pong hihilingin, of course, ang dating Pangulong Duterte, maliban po sa kanya, kahit po yung mga victims ng EJK, sila rin po ay bibigyan po ng kaukulang tulong kung kakayanin po ito. At kung ito naman po ay hindi po palalabag ng anumang batas natin. Speaking of EJK po, nabanggit po ninyo, may mga lumalabas din po sa social media na ginagamit yung mga pictures ng mga namatay na sinasabing biktima ng EJK, hindi naman po pala biktima ng EJK kagaya nung kay Aling Sheila na lumabas po sa SOCMED. Ang anak niya ay namatay under this administration kay Pangulong Marcos. Yun po kay yung sa isang doktor, yung father niya, sabi po EJK, hindi naman po pala EJK. Ano po? Ayan mga kababayan, tinanong siya ngayon ng isang reporter kasi nabanggit niya, marami siyang binanggit tungkol tapos nakarating siya sa EJK. Ngayon tinanong po siya ng isang reporter, regarding po sa EJK ma'am, paano po paano yung dalawa doon na si Aling Sheila at yung doktor, bakit nasama po doon sa complaint ni Pangulong Duterte? Hindi naman namatay sa EJK yun. Namatay po sila during this administration. Tama yung sagot niya. Ano po ang ano ng Tingnan niyo mga kababayan yung sagot niya. Inaano din po natin itong mga fake news na ito. Opo. Pwede po ba din nating aksyonan yung mga ganong na sinasama po sila dun sa kaso against former President Duterte, pero in fact, hindi naman po pala totoo yung mga yon. Siguro sa dami-dami po ng fake news na lumalabas ngayon, makakatulong po ang media. Lalo na Tamo madam, mga kababayan. Alam mo, hindi ko malaman kung sino ba naglabas noon? Di ba ang ABS-CBN? Di ba mainstream media yun? Paano naging fake news yun, Ma'am Claire? Paano makakatulong ang media? Sila nga ho naglalabas noon. Di ba naglabas noon picture ng ABS-CBN yun? Di ba? Bakit to? Ang tanong dito, ma'am, bakit sila nasama doon sa asunto sa EJK ni Pangulong Duterte? Yun ang tanong doon, ma'am. Huwag mong sagutin ng fake news. Kasi ma'am, ang mainstream media po naglabas noon. Nalaman lang, kaya nga nalaman ng mga kapitbahay ng mga nung anak ni Aling Sheila, yun ang mga nagbulgar doon, ma'am. Ano ka ba? Anong fake news doon? Paano naging fake news yun, ma'am? Naglabas noon ang mainstream media. Sige nga po. Wag yung lukuhin yung taong bayan, ma'am. Wag niyo sasabihin na fake news yan kasi ang labas mo yan, mainstream media. At alam ninyo yan. Sobra na kayo. Pati yung nagkandamatay ngayon, sinasali nyo doon. Ang sinasabi niya nga doon sa asunto kay Pangulong Duterte sa dahig, libo-libong namatay. Samantala nung binasahan siya, 43 lang katao ang napatay. Isipin nyo naman, ma'am, yung bang malaking fake news, sino ang nagsabi ng libo-libo? O, di ba? Thousand ang namatay ka mo dyan sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Pero yung sa asunto, 43 lang. Di umano. Di ba po? Yun ang sabi ng ICC. Tapos ngayon sasabihin nyo, ang masakit pa nito, isinama nyo pa yung mga tao na yan. Na hindi naman involved dun sa AJK. Kayo lang naman ang ng AJK na yan eh. Extrajudicial killing. Paano naging extrajudicial killing? Ang hirap kasi sa ating bayan ngayon, mga pinaprotektahan nyo yung mga adik. Bakit hindi nyo pinaglalaban yung mga biktima? Yung biktima, ma'am, paano kaya yung mga biktima nila?
Biktima nga ng mga drug lord, drug pusher, drug addict. Paano kaya yon? Wala na rin ba silang karapatan magreklamo? Mas papaboran nyo po yung nagkandamatay ng mga addict? Ma'am, ganito na ba ang bansa natin ngayon? Ma'am, tanong lang po ito, ma'am, ha? Hindi po ito tanong lang po, nagko-komentaryo po kayo. Kasi kasi ang sabi niyo po, fake news. Paano naging fake news yun, ma'am? Mainstream media nga po ang naglabas noon. Di ba po? Alam, makita niyo naman po yan. Bakit po ganun, ma'am? Ba't ba naman masasabi niyo agad na fake news? Yun ang masakit sa inyo, ma'am, eh. Yun ang parang pag hindi pabor sa inyo, fake news na agad. Di ba po? Paano naging fake news yung sinasabi ni Major Dea? Talaga namang hindi niya nakita doon sa pinuntahan niya kasi ang ICC din ang nagsabi sa kanya na nandyan. Ang pagpunta niya, wala daw doon record. Yun ang sabi sa kanya eh. Di siyempre, nung humarap siya sa media, yun ang sinabi niya. Di ba po? Nandun ba kayo, ma'am? Wala rin naman kayo doon bakit niyo sinabihan si former AS Major Dea na fake news? Wala na rin naman kayo doon. Katulad ng sinabi niyo na wala din si Senador Bongo doon. Paano niya nalaman? Bakit kayo? Nandun ba kayo nung sinabi ni AS Major Dea na fake news yun? Sinabi niya? Nakita niyo ba doon si Pangulong Duterte doon sa detention center? Yan ang problema sa iyo, ma'am. One-sided ka. Be fair naman. Mas maganda pa sabi mo, no comment ako dyan kasi yun ang sabi nila eh. Ngayon, babanatan mo agad, fake news. Ma'am, hindi maganda yan. Pag hindi pabor sa inyo, fake news. Malinaw na malinaw, ma'am. Yung dalawang, yung biktima dyan, yung doktor at saka yung hindi malinaw na yan na hindi kasama sa AJK. Bakit nyo sinama dyan? Di ba po? Ma'am, maging fair po tayo para naman yung taong bayan maliniwala sa inyo. Di ba po? Wag kong ganun, ma'am. Kasi sa totoo lang po, na tayo, ang bayan ng hindi naman tayo, this is not against Marcos and Duterte. Ito na po, pinag-usapan na dito, bayan na natin. Na which is, binigay natin yung isang tao doon sa ICC na hindi naman natin dapat gawin. Ano na ba tayo? Tuta na lang ba talaga tayo nila habang buhay? Ma'am? Payag pala kayo ganun. Kung anong utos nila, susundin nyo. May sarili tayong batas dito sa Pilipinas. Ba't hindi nyo masunod yung batas natin dito? Ba't sinusunod nyo sila? Yun ang masakit dyan, ma'am. Kaya nakakapagtaka lang tayo para bang gusto nyo lang lagi-lagi utusan na lang tayo ng ibang bansa. Masakit yun para sa atin, ma'am. Kasi nga, naninindigan yung mga tayo na may kalayaan na tayo. Which is, isang utos lang sa inyo ng Interpol. Alam mo naman po natin na pwedeng i-decline ni Pangulong Marcos yun. Alam niyo rin po yun, abogada kayo. Alam niyo po yan na pwede po tanggihan ni Pangulong Marcos yan. Di ba po? Alam po ninyo yan. Hindi na kami membro dyan. Ano ba yung Interpol? Di ba agency lang ng ICC? Pinadaan lang ninyo. Kayo pa nga nagbigay ng idea sa kanila eh. Talagang tinatrabaho nyo talaga yan, ma'am. Sila pa nagbigay ng idea dyan na pwede pa daanin sa Interpol yan. Di ba? Kasi ang agency lang ng yan. Pero ICC pa rin ang nag-utos niyan. Pero kung tutusin, kung wala talaga kayong balak na masama, dininay nyo yan. Hindi namin ibibigay yan. Lalo na dating presidente yan. Wala naman kayo sinampang kaso dito. Masakit pa nito, yung batas natin dito, hindi nyo malang dinaan sa husgado natin dito. Diniretso nyo talaga sa dahig. Ang ginawa, paggagaling ng airport, diretso na ng Villamor. Gusto na agad, ilipad na agad. Mabuti nga, umabot pa ng gabi yun eh. Kung hindi, baka nung alauna pa lang ng hapon, ilipad nyo na kagad yun dun. Ma'am, paano kayo naging dyan? Di ba kayo nakukonsensya dyan sa nangyayari sa bayan natin, ma'am? Hindi na po to against na po to sa soberenya natin, kalayaan natin. Wala na po talaga ba talaga yung kalayaan sa Pilipinas? Sobra na, ma'am. Grabe talaga ang ginagawa ninyo. Kayo na lang ba talaga masusunod kung anong gusto ng ibang bansa? Susundin nyo agad? Tama ba yun? Sige mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.